o sa law. O kaya tutulungan tayo ni Attorney Mel. Attorney Mel, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Hanggang sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay po kayong lahat and good morning. Mas mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon kasi ganitong oras marami pa pong naghihilik. Pero gising na si Attorney Mel. Attorney Mel, ano ba, tama, may basihan ba sa batas ang ginawa kahapon ng grupo ng dating minorya na ngayon ay naging mayorya na po? Opo, meron pong basehan sa batas ito. Sapagkat sa ating konstitusyon, ang nakalagay, pagdating sa Senado, ang pagboboto ng isang Senate President, dapat bumoto ang all members of the Senate. Ibig sabihin yung 24. Kaya ang quorum doon is 13. Opo. Kaya lang dun sa iba pang mga bagay na bobotohin mo yung mga lower officers, pwede lang majority of the quorum. Majority of the quorum. Maliban na lang doon sa mga ilang mga espesifikong sinasabi ng batas na 2/3, like yung impeachment, like yung pag-approve ng tratado, like yung pagka-counter veto sa veto ng presidente. So malinaw naman talaga. Basta't paghahalal ka ng isang Senate President, all the members must participate. So ang quorum doon 13. Kung lower officers, quorum lang at majority ng quorum pwede na. Maliban na lang doon sa mga specificong 2/3. So ano nangyari kahapon? Ang nangyari kahapon, una, dineklara na ang lahat ng posisyon ay bakante. So therefore, ang kailangan lang dyan, core majority of the quorum. So ang nangyari, 11 sila. Sabi na, meron tayong desisyon, ang tawag doon, Avellino versus Cuenco. Ang sabi ng desisyon doon, ano ba ibig sabihin ng quorum sa Senado sa mga botohan lower than the Senate President? Ano ang quorum? Ang base ba yung 24? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Sa botohan lower sa Senate President, ang basehan ng mga body count ay yung functional and available presence ng mga senador. So halimbawa, doon sa Cuenco, Avellino versus Cuenco, 24. Opo. Natira sa loob ng Senado, 12. So nagkaroon ng issue, pero doon sa 24, isa na sa ospital, isa na sa abroad. Opo. So ang sabi ng Korte Suprema, so ang bilang dyan, hindi 24, 22 lang. 22. Opo. 22. Opo. So therefore, ang ano dyan, kalahati ng 22 is 11. So quorum ang 12. So iyang patakaran na yan, iyang decision ng Korte Supremang yan, iyan ang ina-apply since time pa nila Drilon at since time pa nila Salonga. So iyan ang nangyari kahapon. So ang nangyari kahapon, unang-una, 11 sila, biglang pumasok si Senator Si Escudero, Chis tama, Escudero. naging 12. Naging 12, nagkaroon sila ng majority. So ang una nilang ginawa, dineklara lahat ng posisyon, including the Senate President, na bakante. So therefore, hindi sila nag-e-elect ng Senate President, nagdedeklara lang sila ng bakante. Therefore, ang kailangan lang doon, majority of the quorum. So kung 12 sila, Oo, pero wala silang Senate President. Okay lang yun na walang Senate okay. President sa ngayon. Kaya Alvin, explain natin yan. So therefore, dineklara nila yung lahat ng posisyon na bakante, including the office of the Senate President. Opo. So, katapos nun, naghalal na sila ng officers na lower ang posisyon. So kasama na dyan yung Senate President pro tempore. Ang ibig sabihin ng Senate President pro tempore, kumbaga sa bansang Pilipinas, siya ang Vice President Tama. ng Senate. So therefore, ang kailangan ng botong yan, since hindi naman bobotohin ng Senate President, majority of the quorum lang. Di ba? So ano lang yan? 7. Pwede na. Di ba? Kasi 12 ang quorum. So inelect nila lahat ng lower rank officers. So therefore, since bakante,
bakante ang Senate President at hindi sila makakapag-elect ng Senate President kasi ayon sa Silang sila. Constitution, Yeah. kulang sila. Iyan lang ang kailangan ng buong 24 kahit na si Jinggoy ay nasa legal process na kulungan at kahit na nawala-wala si Bato, hindi natitinag yung 13 sa pag-elect ng Senate President. So ang inelect lang nila hanggang Senate President pro tempore. Ngayon, since vacant na yung Senate President, therefore, ang naging acting president, Senate President, ay yung Senate President pro tempore. Kumbaga si Mayor naging nawala, si Vice President at si Vice Mayor ang nag-assume. Pansamantala, Parang ganun yun. parang pansamantala siya. Kaya tinawag siyang acting Senate President. So therefore, Attorney Mel, hindi na po Senate President si Alan Peter Cayetano. In as far as you are concerned, dating Senate President na siya. Yes, kasi nga, iyan rin ang kinlaro, di ba, ng ngayong majority, iyan ang nangyari kagabi. So, kaya lang, siyempre, si Senator Cayetano, ang pinipilit niya, kailangan pati yung pagpipili ng mga acting, ng mga ganyan, 13. Dapat sundin natin yung constitutional 13 quorum na sinasabi ng Constitution. Pero ang problema, yung 13 quorum na sinasabi ng Constitution, yun lang ang pagboboto sa Senate President. Wala namang naboto Di ba? So Ang galing ng ang galing pag hinimay mo, ang galing ng legal maneuver, parang na outmaneuver si Cayetano. Oo. Ngayon, Alvin, ito ang kagandahan yan. Ibig sabihin, ang sistema natin, ang constitutional system natin, at ang system ng procedure ng Senado is working. Gumagalaw. Kasi nakita natin yung June 1, June 2, June 3, paralyze ang Senado. Di ba? Parang wineponize yung quorum requirement para hindi magkaroon ng pagpupulong. Di ba? Yung hindi kami attend dyan. So wala tayong session. But anyway, be that as it may, ang ginamit nila Tito Sen, siguro veterano si Tito Sen, let's work through the procedure. Yeah. So, sundan na lang natin yung mga tinatakda ng Constitution at ng ating mga alituntunin. Ginawa naman nila. Diba? Ginawa naman nila. Hindi tayo boboto ng Senate President kasi nakalagay sa Constitution dapat 13 ang base dyan kahit na sila Jinggoy at si Bato hindi natin mahagilap. Opo. Kaya lang yung mga lower rank pwede na ang majority of the quorum at sinabi ng Korte Suprema sa Abelino versus Cuenco na ini-implement na ng Senado since time pa nila Drilon, nila Salonga, ang quorum basta't ganyan, ang actual count yung available and functional senators lang. Opo, Di ba? Attorney Mel, pag nakita mo yung nangyari noong 2015, nandun din yung magkapatid na Cayetano at si Legarda na nag-decide na may quorum sila kahit parang 11 ba sila or 12. Nandun din sila, Yes. kasali sila. Kaya hindi sila dapat nagtaka na nangyari to dahil nangyari na sa kanila dati noong 2015 ata, Attorney Mel. Yes, oo. Ngayon, ang dami naman nagre-research. Ang dami na pala mga pagkakataon na 12 lang ang dineklara ng quorum. Di ba? Iyan sinasabi mo. At yung araw ni Drilon, si Drilon nga, nung Senate President, basta't nagkakaganyan, ine-explain niya pa kung Opo. bakit tayo pwede ng 12 bago siya Opo. magpupok ng Mag-gavel. gavel. Opo. Session convened. Di ba? Parang ganyan. Ang galing, So, ano? Ibig sabihin, although messy ang nangyari, Alvin, talagang alam mo, minsan madi-disappoint ka, it just proves something. The system works. Diba? So, dapat talagang gumalaw ang gobyerno at mayroong mga pamamaraang regular na pwedeng gawin para gumalaw ang gobyerno. Kasi nga yung quorum requirement na weaponize o hindi kami a-attend dyan, June 1, June 2, June 3, hindi kayo makapag-uumpisa. Diba? Parang ang nangyari, Alvin, parang sinasabotahe mo na yung session Diba? Hindi ka mukha nung nangyari nung May 26 yung nag-walk out. Yung nag-walk out na yon, nahandoon sila. Pumunta sila para magtrabaho. Diba?
Ang minority lang kasi, alam mo Alvin, alam naman natin, basta't nasa majority ka, power ka. Ikaw ang nagseset ng agenda. Ikaw ang nag-determine ng flow ng mga bills, resolution. Ikaw ang nagmamanage ng debate. Ikaw ang nagsusupervise, di ba, ng mga mangyayari sa loob ng session. Power ka. Kaya ang inaasahan lang kasi ng minority, sundan lang yung proseso, yung mga alituntunin para masabi nila ang kanilang mga hinaing para mailigay for record kasi more or less matatalo na sila. Pero ang nangyari nung May 26, ang damdamin nila parang nire-railroad, di ba? Tapos kaya nag-walk out sila para may principled protest noon. Ang kaibahan niyan, so nangyari sa June 1, 2, and 3, wineponize yung quorum requirement. Hindi kami papasok, wala kayong session. Apo. Di ba? So wala, hindi nag-umpisa. Patay na bago pa mag-umpisa nung June 1, 2, and 3. So ang nangyari, na-paralyze ang gobyerno. So pagdating ng June 3, siguro yung nag-i-speculate lang ko, yung mga veterano, let's go through the process, gamitin natin mismo ang procedure ng Senate at ng Constitution at magligay tayo ng acting Senate President. Attorney Mel, maglalambing po ako ha. Magbe-break lang ako. 2 minutes lang po kailangan ko ipasok yung commercial. May dalawa pa po akong tanong sa iyo. Alam mo ba kung sino nanonood sa iyo at nagpaparegard? Si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sabi niya, pakigreet mo naman ako kay Dean Mel. Professor ko yan. Estudyante mo pala si Clavano, Attorney Mel. Yes, ang tawag ko dyan, si JJ. Marunong ba ito? Magaling ba si Clavano nung estudyante pa lang o hindi masyado? Magaling yan. Unang recitation yan sa akin JJ, alam niyo na, pero magaling. Magaling si Miko. Very good, Miko. Kaya Miko, tignan mo yung message mo. Iniimbita kita sa aking Spotify. May vlog pala to si Attorney Mel. Wait lang, 2 minutes lang po. Babalikan natin si Attorney Mel kasi may tanong pa ako sa kanya. 6:33. Okay po, sumunong commercial. Magbabalik pa po kami. Wait. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas! Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect. Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan. Richard Haydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong. Cleve Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon. With due respect, tuwing linggo, 1:30 ng hapon sa PRTV Prime Media at sa bayang mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Eastern at FM Radio Originals. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Tagumpay at mga kwentong no filter
Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Pasensya ka na, Attorney Mel, kailang maghanap buhay si Attorney Melencio Mel Santa Maria, dating Dean po ng Far Eastern University Institute of Law. 2 more questions kasi may 5 minutes pa tayo na iwan. Attorney Mel, paano po yung mga manggagawa sa Senado? Nag-aalangan sila, sino pong susundin nila? Si Cayetano ba o yung bagong liderato? Nagiging problema ngayon. Pero tatandaan natin may majority na at may minority na. So ibig sabihin talaga kung igigiit ng kabila ang gusto nila o magke-create sila ng tinatawag kong legal cloud of doubt, talagang malilito lang ang mga ating mga manggagawa diyan sa Senado. Pero kung titignan natin ang mga nangyari kahapon, ang majority na dapat ngayon ang masusunod. Pero siyempre ang ating mga manggagawa, mag-aalanganin rin yan. Pero ang mas safety dyan, siyempre majority na susunod niyan kasi sila na nga ang nangangasiwa ng administrasyon at sila na may authority at may poder. Ngayon, nagbago nag-shift Pero habang nagke-create ng legal cloud of doubt yung kabila, talagang nakakapag-umpisa ng gulo. Kaya dapat alisin na yan. Tanggalin na yung gulong yan. At kung gusto nilang manatili sa minority, wala namang problema yon. Kaya lang, tignan na lang nila yung kapakanan ng pangkalahatan ng institution ngayon. Diba? May naaapektuhan talaga. Opo. Pero kung akong tatanong, ang opinion ko, syempre, papaling ka na doon sa panibagong liderato. Apo. Now, Yeah. when you analyze it, kapag tiningnan mo yung bigger picture, Attorney Mel, pwede bang sabihin na ang naging susi ng lahat ng ito, para lumalabas ang naging hero, si Senador Chis Escudero? Dahil kung hindi siya pumunta doon, hindi nangyari ito lahat. Tama ka dyan, Alvin. Tama ka dyan. Kasi kung hindi lumipat si Chis Escudero, paralyzed pa rin ang sesyon hanggang kahapon, which was the last day. Nag-adjourn sila sine die, wala silang magagawa doon. Kaya yes, correct, Alvin, parang he became the clincher. Talagang pumasok siya to get a quorum. Ang importante kasi to do business in the Senate, whether in the legislative mill or in the impeachment, dapat may quorum. Kasi kung walang quorum, a number less than the majority can ask for adjournment. At kung hindi pa rin na-attend, sabi ng Constitution, actually, pwedeng i-compel yung mga hindi uma-attend na pumunta sa Senado. In short, pwedeng pa-aresto at papuntahin sa Senado. Opo. Yun ang last recourse. Opo. At pag tinignan mo yung from a legal standpoint, it appears na yung posisyon ni former Senate President Alan Peter Cayetano ay parang na-weaken. He can appeal, pero status quo ngayon ay go to court kung gusto mong questionin. Tama ka, Alvin. Talagang weekend na talaga. Bakit weekend? Tatlong bagay. Number one,
basta halimbawa, tinuloy nila yung sa ngayon, yung June 4, ngayon, halimbawa, tinuloy nila yung mga hearing ngayon. Opo. Saan nila isasubmit yan? Wala silang plenary floor. Kasi basta natapos ang committee meeting nyo, sinasubmit nyo sa isang plenary body, which actually now is the majority. Di ba? At ang majority can say yes, can say no. So, inang una. Ang pangalawa, the strength of ng Avellino versus Cuenco, yung desisyon na ina ang ini-implement since time nila Drilon. And number 3, ang clincher. Yung executive department natin, nagdeklara. What happened was within the rule of law at kanilang itinatanggap at nire-recognize ang bagong majority. So from the practical and administrative point of view, ang magko-coordinate lang dyan yung majority at saka ang Malacanang, ina rin ang judiciary. Sila talaga ultimately, kung igigiit nila at magkakaroon sila ng parallel Senate yan, quote-unquote, magko-collapse yon in the ultimate trend kasi hindi sila i-coordinate, di ba? Ang daming nilang hindi na pwedeng gawin. Opo. Yan. Sabi ni Dr. Angelo Librojo, following Attorney Mel's explanation that it renders Cayetano becomes a lame duck SP. Hindi po ang posisyon ni Attorney Mel, hindi na nga po siya Senate President sa ngayon. Tama ba, Attorney Mel? Tama. And Alvin, even if let us just say, assuming na Senate President pa rin siya, tama, lame duck. Isa siyang Senate President na ang hawak niya lang titulo. Wala na siyang power. Diba? Sapagkat meron ng ibang majority. Ang majority talaga ang nag-hold ng power sa Senado. Para alam mo naman sa ating demokrasya, numero will count. Diba? That is the harsh reality and the brutal reality of numbers in a democracy. Kahit na ayaw mo, susunod ka. So therefore, ang mangyayari, assuming na siya, he is a person with only a title but with no power. Okay. Ngayon, may isa pa akong tanong. Last question, Attorney Mel. Sa reporter namin kahapon, hindi ba kaya tayo nagmumuryot? Kaya tayo nagagalit na hindi kayo umaaksyon dahil ang daming nakabitin na trabaho, di ba? Bakit bigla naman silang nag-adjourn? Hindi ba pwedeng pinagbigyan yung mga nakabitin na yon bago sila nag-adjourn? Para nagmamadali sila kahapon, Attorney Mel. Anong paliwanag doon? Paano nakabitin? Wala na. Sinidiyin na sila, di wala na yon. Yung kailangan nilang aprobahan. Yung mga, naalala mo, may mga generals doon na kailangan i-confirm. May mga foreigner doon na kailangan yung citizenship. Maraming importanteng bagay na nandun. Ba't hindi nila inaksyonan? Well, siguro hindi ko rin talaga alam, no? Pero siguro gusto nila munang pahupa yung sitwasyon at gawing madali ang mga pangyayari para magkaroon ng status quo. Kaya nga ngayon, merong press conference si Senator Gatchalian, baka tingnan natin kung anong sasabihin niya, baka nga ang sasabihin niya at para gumalaw ang Senado, Alvin. One last pala. Sino magpipreside ngayon sa impeachment? Kung hindi na si Cayetano Senate President at merong Senate President pro tempore na acting Senate President, sino magpipreside sa impeachment? Gandang tanong yan kasi bago sila nag-adjourn kanina, pinasa nila yung amendment sa impeachment procedure, no? Kasi ang nakalagay sa Constitution, kung ang ini-impeach presidente ang magpe-preside Chief Justice. Tama. Pero walang nakalagay sa Constitution na kung ang impeachment ay lower rank, kamukha ng Vice President, walang nakalagay specifically kung sino. Kaya itong panibagong resolution na pinasa nila kahapon bago magsinadiye ay sinasabing bago mag-umpisa sa July, kung July nga mag-uumpisa, mag-e-elect muna sila ng among themselves kung sino ang magiging presiding officer. So hindi automatic na si Gatchalian ang magiging presiding officer? Dahil hindi na automatic dahil sa inintroduce nilang resolution kahapon. Ayan. So uubra na among themselves, may lawyer din naman doon, si Pangilinan nandun. Sino pa ba ang lawyer doon sa mayorya ngayon, Attorney Mel? Si Pangilinan, si Cheese Pangilinan. Si Cheese Escudero. Oh. Cheese Escudero, Dalawa na lang. Pangilinan. I think meron pang iba. Meron pang iba. Hindi, wala na. Kasi 5 lang ata silang abogado. Nandun sa yung kabila, yung abogado nandun sa kabila. Si 2 Cayetano at si Marcoleta. 5 lang silang abogado sa Senado, di ba? Pangilinan na si Senator Kiko piliin. Opo. So kung abogado man yung pipiliin, although wala namang nakalagay na kailangan abogado, Attorney Mel, di ba? Ang magpipreside sa impeachment.
Sa panibagong darating na impeachment, makakapili muna sila kung sino magpe-preside. Sige. At least marami pa tayong abangan. Ano po, Attorney Mel, thank you sa oras po ninyo. Mabuhay po kayo at sana hindi kayo magsawang magpaliwanag sa ordinaryong mamamayan ng mga bagay na medyo komplikado. Ano po? Attorney Mel, thank you po. Naputol. Ano nangyari? Mabuhay kayo lahat. Mabuhay kayo lahat. Thank you. Maraming salamat kay Attorney Melencio Santa Maria, former Dean po ng Far Eastern University Institute of Law. Abangan nyo yung press conference ni